Update tayo sa binabantayang low pressure area sa may Mindanao. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Lohorda. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, gandi sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano po yung chance na maging bagyo nitong binabantayang low pressure area sa Mindanao? Yes po, itong LPA na ating minomonitor sa may silangan ng Mindanao ay nananatiling mababa po yung tsansa na maging isang bagyo at sa kasalukuyan wala rin ho itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Pero patuloy ho natin itong minomonitor kahit nasa karagatan pa lamang po ito. Since nasa karagatan po ito, may posibilidad ba na lumakas pa ito dahil nasa dagat pa? Sa ngayon po, within 24 to 48 hours ay mababa po yung tsansa. Pero nakadepende nga po ito sa mga, yung karagatan po kasi ito po yung source ng energy ng isang low pressure area o ng isang sirkulasyon para po mabuo bilang isang bagyo. So, depende po sa environmental condition po sa magiging track niya po sa mga susunod na araw kung tataas po yung tsansa na maging isang bagyo po ito. Pero sa ngayon, within 24 to 48 hours ay low or less likely po ang development nito into a tropical cycle. Malakas pa rin po ba yung hanging habagat? Ano po inaasahan nating lagay ng panahon ngayong weekend? Yes po, kumpara po ng mga nakaraang araw ay mas humina na po yung hatak ng habagat ngayon dahil nga papahina na nga rin po itong bagyong si Carina o yung dating bagyong si Carina na humahatak sa habagat. So ngayong araw, ina-expect pa rin po natin ang malaking bahagi ng Luzon kasama po ang Metro Manila ay maulap pa rin po yung ating kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero may malalakas ng buhos sa mga pag-ulan pa rin po tayong inaasahan lalo na po sa Ilocos Region at sa ilang bahagi po ng Benguet o ng Cordillera Administrative Region, pati na rin Zambales, Bataan, posible pa rin po ang mga occasional rains ngayong araw. Towards the weekend, expect po natin na unti-unting mababawasan yung epekto ng habagat. Pero bukas sa may western section ng Luzon, ng central at northern Luzon, may mga pag-ulan pa rin po dahil sa habagat. Pero dito po sa Metro Manila, improving weather condition po tayo hanggang sa weekend. Bagamat nag-improve, meron nga pong thunderstorm advisory sa mga sandaling ito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Central at Luzon at Southern Tagalog. Gaano pa kadaming ulan kaya ang inaasahan natin dito? Yes po, Sir Rafi, no? So meron pa nga rin po tayo mga thunderstorm advisory kahit sa weekend po, lalo na by Sunday, mataas po yung tsansa ng thunderstorm activity po natin. At ngayong araw nga, any time of the day, dahil nga may hatak pa rin ho yung habagat natin, kaya mostly cloudy pa rin po yung ating panahon dito sa Metro Manila. May mga thunderstorm pa nga rin po. Posible yung mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan. Pero kung ikukumpara ho natin ito sa mga pag-ulan na naranasan ng mga nakaraan ay mas kakaunti or mas bawas na po yung mga pag-ulan natin ngayon sa Metro Manila o yung dami ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila. So malaki pa rin talaga yung chance ng mga baha. Paano kaya yung mga nasa evacuation center? Ano yung magandang advice sa kanila? Manatili muna doon sa mga ligtas na lugar? Yes, sama po kayo, Sir Rafi, no? Dahil nga saturated na yung mga kalupaan natin at yung ibang areas po ay hindi pa rin po humuhupa yung mga pagbaha po, no? So lalo na po kung low-lying areas po tayo, so delikado pa rin po dahil posible pa rin po itong yung mga pag-ulan na inaasahan natin, posible pa rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So yun sa mga nasa evacuation area, kung kaya po natin na magstay po muna dyan. Total, over the weekend naman po, medyo mas papahupa na ho itong mga pag-ulan po natin. So, yun po, dun po muna tayo sa kung saan po tayo mas magiging safe at mas matutugunan po yung mga pangangailangan po natin. Muli, para po ma-emphasize siguro, ano yung mga lugar na dapat abatan yung mga posibleng makaranas na mga pag-ulan, lalo na sa Central Luzon? Yes po, ngayong araw, Sir Rafi, na-expect pa rin po natin yung heavy to intense na mga pag-ulan, lalo na po dito sa bahagi ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. May mga occasional heavy to intense rains din po tayong naasahan sa may Zambales, Bataan, pati na rin po sa Benguet at Pampanga. May mga pag-ulan pa rin po tayong inaasahan dyan ngayong araw. At yun nga, aabot pa rin po ito sa intense rains kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan sa banta ng mga pag-ulan. Pero dito po sa Metro Manila and the rest of Luzon ay bahagyang mababawasan na po yung mga pag-ulan po natin. Though may mga thunderstorm occurrences pa rin po tayo, pero hindi na po ito tuloy-tuloy na maghapon. So may break po yung mga pag-ulan na natin na inaasahan dito sa Metro Manila ngayong araw. Okay, maraming salamat, Ana Cloren Lohorda ng Pag-asa. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.